attorney po to, hinire po siya na attorney ng prosecution. Ngayon po, parang isang troll na lang. Tagabira na lang po. Si Kapunan, na ang projection po ang isa sa pinakamagaling na abogado ngayon sa Pilipinas, nagmimistulang troll na lang po. Banat po sa... Wala na po siyang pinag-iba sa mga troll. Ano po ba mga sinasabi ng mga troll? Ang sinasabi po ng mga troll, biyahe ng biyahe. Si Inday, lakwatsa ng lakwatsa. At si Inday ay hindi dumadalo sa impeachment. Abogado ka. Alam mo. Kapunan. Ang projection mo, isa sa pinakamagaling kang abogado. Alam niyo po, nagugulat nga ako eh. Alam niyo dito sa Pilipinas, ang magagaling na abogado, nakikita po yan sa impeachment. Okay lang po yung mga bata. Nung nakaraang mga impeachment, siyempre, yung mga nakita po nating starring role dyan, yung mga may mas edad sa kanila, mga bata pa itong mga to eh. Hindi pa sila nag-appear sa impeachment. Si Kapunan, kasing edad niya yata kung hindi ako nagkakamali, kasing edad niya yata si Enrile. Bakit hindi siya naimbita na maging abogado ng nakaraang 2 impeachment? Di ba? Yung mga Fortune, yung magkapatid na Fortune, abogado yan sa 2 impeachment. Bata pa sila nung nagsimula eh. Ngayon, ang projection ni Kapunan na isa sa pinakamagaling na abogado, unti-unti pong nahuhubaran. Wala kaming ideya kung ano po ang mga ipinanalo niyong kaso, Attorney Kapunan. Pero kung nagmimistula na lang kayong troll, nagpapatawa na hindi nakakatawa, ang pinaka-epektibo po naming natandaan po ninyo na argumento dyan sa impeachment, walang iba kundi yung kayo po ay neregla. Maliban po sa dinatnan kayo ng regla, wala na po kaming wala na po kaming maisip na kakaibang ginawa ninyo dyan po sa impeachment. Kaya nagdududa po kami sa projection nyo na isa kayo sa pinakamagaling. Kasi, tignan po ninyo, abogado kayo eh. Dapat, yung mga hindi abogado, yun lang po ang magsasabi na dapat umatin si BP Sara. Kasi, di ba? Di ba? Pinaglalaban nyo na ngayon, 16 votes. Alam nyo na sa simula pa lang na yan ang nakalagay sa Philippine Constitution. Pwede naman, alam nyo po, pwede namang magaling siligutan at saka to si Kapunan. Ang problema lang, mahirap talagang ipagtanggol o mahirap talagang maging abogado na nag-aakusa ka sa very popular na Vice President na wala ka namang sapat na ebidensya. Iyan yung problema ni Kapunan eh. Ang problema, hindi, sabi nyo nga, volunteer kayo eh. Nag-volunteer kayo. Nakita po ninyo, okay pa na sabihin na kayo ay binayaran lang eh. Pero yung pinagmamalaki nila na sila ay volunteer, walang bayad. Tinanggap nyo yung kaso kahit walang ebidensya. Sikat kayo. Pero yung projection nyo na kayo ang isa sa pinakamagaling na abogado sa Pilipinas ngayon, yun pala yung galing nyo. Nagsimula at natapos sa regla. Doon na po nagtapos yung... Wala pa po kayong brilliancy. Wala pa po kaming husay na nakita sa inyo. Sa totoo po. Punta na po tayo rito. Alam niyo po, eto si Kapunan. Sa totoo lang po, wala naman po talaga to sa radar natin na isa sa pinakamagaling na abogado, etc., etc. Kasi ang alam ko po, yung mga ACRA, basag dyan kagaling, magaling ka eh, di ba? Yung mga ACRA Law Office, tapos yung mga dating mga Supreme Court Justice, yan, mga magagaling talagang abogado yan. Yan yung mga, tapos sila, yung mga nasa 1 and 2,
sila Estelito Mendoza, talagang mga sikat na mga magagaling na abogado. Si Kapunan, parang buhat lang nung ano yan sa Trio Tagapayo. Sa Trio Tagapayo yan sa Channel 5. Sabi ko, hindi naman siguro masikat pa nga sa kanya kung tutusin yung tatay ni Jopet, di ba? Attorney Singson. Na sinasabi na, ano naman masasabi mo, Jopet? Pag may katwiran, ipaglaban mo, di ba? Oh, masikat pa sa kanya yun real talk lang po tayo. Tapos ngayon, dahil sa regla, sumikat naman siya. Tapos siya yung talagang parang yung pinaka-boss. Tapos nakikita ko lately na panay, ang ginagawa niya, panay ano lang, panay pan-delay lang, di ba? Dinidelay niya lang. Ang daming beses na dinidelay lang nila. Ang dami nilang testigo na pwedeng hindi naman naiharap. Halimbawa po yung mga taga-land bank. Wala naman po sinabi yung mga taga-land bank kundi nag-withdraw lang May nag-withdraw ng pera na cash. At ito po ay unusual. Hindi naman po kaso yung unusual Talagang unusual po ang pinagagawa ni BP Sara dahil siya lang po ang Vice President na may pakialam. Siya lang po ang tanging Vice President na gusto niyang makialam, gusto niyang tumulong na makalutas ng problema. Di ba? Pwede naman siya manahimik Pwede naman siyang tanim-tanim lang. Wala siyang pakialam. Umuo lang siya ng umuo. Hindi po yun Hindi po ganun ng mga Duterte. Pag may trabaho sila, talagang trabaho talaga. Hindi naman po katulad yan ni Leni nung nag-Vice President po si Leni. Panay photo ops lang. Wala po yan naisip na kakaiba. Sa totoo lang po, kahit kayong mga kakamping ngayon, kahit kayong mga dilawan kakamping, at yung mga fans club ni Leni, wala naman talaga kayo maiisip na kakaibang ginawa ni BP Leni nung siya ay Vice President. Pero si BP Sara, talagang, yan. Di ba? Confidential fund. Kasi ginawa niya yan sa Davao Nakita niya na ganito tatapusin yung insurgents. Ganito tatapusin yung problema natin sa insurgency. Okay. Ngayon, ito pong si Kapunan, akala ko magaling talaga dahil ang galing nila sa mga press con. Ang daming mga patawa na natatawa yung mga nasa likod niya. Pero yung mga reporter nabubwisit na unti-unti. Sabi nila, pinagmamalakihan ni Redon mga pasabog, mga kala mo talagang ang pasabog nila, mga nuclear bomb Yung pala wala, no? Pati nga to, sinasabi nilang pasabog yung kay Acosta. Ano po ba nasabi ni Acosta? Maliban po sa nagdrama si Ligutan na, sino po ang nag-utos sa inyo? Si BP Sara po. Natural! Hindi po katakataka na iutos ni BP Sara yan na i-withdraw at ibigay sa gastusin. Ni-request po yan. May request yan ni BP Sara. Wala pa nga siyang confidential fund. Nung unang taon nila, nung 2022, dyan po nagsimulaan lahat Ni-request niya po yan para magkaroon siya ng confidential fund. Pinagbigyan naman siya ng Pangulo. Pag binigay po sa iyo yung ni-request mo, anong gagawin mo? Tititigan mo? Ginastos. Ano po problema? Ginastos ng 11 days. 11 days? 11 days lang ginastos. Puta, magpa-imbestiga tayo. Yun po yung simula nun. Sinabi na rin ni BP Sara yan dahil nadulas si Franz Castro. Impeachment. Nagmula yung salitang impeachment, sabi ni BP Sara, kay Franz Castro. Wala pa silang ebidensya nun. Wala pa silang ebidensya. Ngayon, ano po ang sinasabi na nito? Parang trolls na lang si Kapunan. Nakakahiya, nakakaawa. Bakit? Ang taas-taas ng tingin sa kanya. Ngayon, parang troll na. Ano na sinasabi lagi?
Biyahe, inaatake po ni Kapunan. Ito pong biyahe. Tignan po ninyo. First of all, it's her decision whether to appear at trial or not. Sabi niya sa Politico. But if I were her at a time like this, when seryosong pinag-usapan, huwag ka naman mag-travel. Parang it's really disrespectful to the court. Yan na lang ang punto niya, di ba? She has to explain saan galing yung personal funds mo. Ganyang kadami ang travel mo. It also brings up that question. Yan. So, ibig sabihin, itong si Kapunan, ang pinupunto niya, magpakita ka. Alam mo, Kapunan, una, yung pagpapakita sa korte, alam ng lahat ng abogado, ang nagre-represent sa kanyang kliyente, yung mga abogado niya. Wala bang abogado si BP Sara tayong nakikita? Invisible ba sila POA, sila Ferrer, sila Sison? Sino po ang nire-represent ng mga abogado ni BP Sara? Si BP Sara. So, totoo po ba, technically, legally, hindi nagpapakita si BP Sara? Hindi po totoo yan. Kayo pong mga abogado, alam ninyo na hindi nyo pwedeng sabihin na hindi nagpapakita si BP Sara dahil siya po ay represented by her counsels. Huwag po tayong bulahan. Kahit hindi po abogado ang marami sa mga Pilipino, nauunawaan po namin yan na yan po ay properly represented si BP Sara. Ano po gagawin niya? Halimbawa, kung atin siya, ititigil niyo ba ang yung mga testigo? Sasabihin ba ni BP Sara, narito ako, tigil niyo yung testigo niyo. Ako muna magsasalita. Sa tingin niyo, papayag yung mga kalaban ni BP Sara sa korte? Sa impeachment court, yung mga judges, na titigil niya kung ano man ang nangyayari para siya muna ang magsalita. Hindi ko maunawaan kung ano yung point ninyo. Akala ko ba ebidensya, malakas ang ebidensya nyo para si BP Sara ay makonvict ninyo? Bakit hindi ang i-broadcast ninyo yung mga ebidensya? Bakit hindi nyo sabihin na eto, ninakaw to ni BP Sara, kitang-kita naman natin. Etong mansion na to ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong luxury cars ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong mga mansion ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong helicopter ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Dapat yun yung dinidiscuss nyo, di ba? Hindi ba dapat pinagbibintangan ninyo na Inday Lustay? Hindi ba dapat kada buka ng bibig ninyo, sinasabi nyo kung ano yung nilustay niya? Saan niya nilustay? Paano niya nilustay? Hindi ba pag sinabi nyo may unexplained wealth siya, dapat may sinasabi kayo? Katulad nito, meron siyang mansion dito. Bakit? Ang binibintang nyo sa kanya ay hindi siya nagpapakita. Akala ko ba makukonvict nyo si BP Sara dahil sa ebidensya? Bakit ang tanging hinahangad nyo na lang magpakita si BP Sara? Para saan? Ipapahiya ninyo? Tandaan po ninyo, pinangarap yan ng mga congressman na umaten si BP Sara sa Congress. Yan sila Chua. Nung umatin si BP Sara, sinasagot naman sila. Doon nga yung famous na she-minute. She-minute like what I'm saying, but I will say it already. Di ba dyan nila nakuha yung pang-asar nila na she-minute? Pero hindi nila maasar si BP Sara habang naroon si BP Sara. Ang lakas nyong manira, lahat sinisiraan nyo kay BP Sara. Bakit biglang wala na yung mga bilyon-bilyon? No? Bakit hindi nyo na iniharap si Madriaga? Nasaan na?
Nasaan na yung si Madriaga? Nasaan na si Trillanes? Iharap nyo na. Iharap nyo ngayon na pwede silang questionin ng ano. Bakit iniharap nyo lang si Madriaga at si Trillanes? Kung walang magko-cross-examine, iniharap nyo. Inunan nyo pa sila. Talagang sila ang batayan ninyo. Kaya walang tumatahi sa ebidensya nyo kasi wala si Madriaga. Ako na magsasabi kung bakit ayaw nyong iharap si Madriaga. Kasi malalantad. Pag krinos-examine si Madriaga, malalantad ang kasinungalingan nyong lahat. Kung yung wala pang nagko-cross-examine may pumapalag na sa sinasabi ni Madriaga 'Di ba? Halimbawa, yung binigay na painting, pumalag yung nagbigay ng painting kay BP Sara. Hindi ako scholar ni Madriaga dahil ako ay isang gaysano. Gaysano? Pumunta po kayo sa Visayas at Mindanao para makilala nyo po kung sino po yung mga gaysano. Gaysano Mall. Kamag-anak po ng Gaysano Mall, tapos si Madriaga, scholar niya yun. Nag-withdraw sa non-existent bank, sa non-existing mall sa Pampanga. Sino po nagsasabi na walang ganyang mall at walang ganyang bangko? Yung mga taga-Pampanga. Paano po kung kino-cross-examine yan? Di ba? Kaya ayaw ninyong iharap si Madriaga. Samantalang si Madriaga, yung inyong pangunahing testigo, nung kayo ay nagkaroon ng mini trial sa House of Representatives. Umuubra yung testimonya ni Madriaga at saka ni Trillanes kung walang nagko-cross-examine sa kanila. Paano kung may mag-cross-examine? At least si Madriaga sinasabi niya na siya ay kasama. Si Trillanes nga sinasabi niya may nagbigay sa kanya ng dokumento. Hindi siya yung kumuha ng... Kaya doon, yun pa lang sasabihin na natin na hearsay. Hearsay lang lahat ng testimonya ni Trillanes kasi hindi naman siya yun Ngayon, ang sinasabi na lang, biyahe ka ng biyahe. Alam niyo po ba na hindi niyo po kahit ilang milyon yung sabihin na naglalakwatsa lang si BP Sara, alam po ng mga tao na kada lalabas si BP Sara sa Pilipinas, pupuntahan niya yung tatay niya. Paano natin nalaman? Kasi may video po mula sa dahig. Bakit hindi niyo sabihin ninyo na huwag mong dalawin yung tatay mo? Bakit sinasabi niyo po na naglalakwatsa siya? Bakit siya biyahe ng biyahe? Alam po ng mga Pilipino kung bakit siya biyahe ng biyahe. Before niyo pong ipakulong sa dahig si Tatay Digong. Before na makulong si Tatay Digong, hindi po pala biyahe si BP Sara. Ang pinupuntahan po ni BP Sara, iniimbitahan po siya ng mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Alam po ninyo, tinataon po ni BP Sara, ikutan po yung mga magkakapatid. Ulitin ko po, nag-iikutan po yung mga magkakapatid sa pagdalaw kay Tatay Digong. Ngayon, kung sa tingin po ninyo, mali na dalawin ng anak si Tatay Digong, yung mga Duterte siblings na po ang pinakamasasamang tao. Habang pong panahon ni BP Sara, sinasabay niya na po na dalawin yung mga Pilipino na nag-iimbita sa kanya. Masama po ba yun? Masama po ba na panahon naman ni BP Sara na pupunta naman siya sa Dahig, Netherlands? Wala naman pong diretsong biyahe sa Dahig. Mayroon naman po talagang mga stopover.
Sinasadya niya na po na yung mga Filipino community na nag-iimbita sa kanya, dinadaanan niya na. Masama po ba yun? Tinanggap niyo yan. Sinabi nga ni Kapunan, tinanggap niyo yan. Bumabiyahe na po si BP Sara. Bakit sasabihin niyo na disrespectful? Sinasabi niya na, eto ulitin ko tong binasa natin kanina. Sabi po ni Kapunan, first of all, it's her decision whether, hindi yan. But if I were her, at a time like this, when seryoso ang pinag-usapan, huwag ka naman mag-travel. Parang it's really disrespectful to the court. Nade-disrespect daw ni BP Sara sa kanyang pagta-travel yung korte. Mga senador, sino po ang nababastusan dahil dumadalaw si BP Sara sa kanyang tatay? Magsalita po kayo. At nang hindi na namin kayo iboto, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sabihin nyo na basto si BP Sara dahil dumadalaw sa tatay niya. Sinong senador ang magsasabi na kabastusan ang pagdalaw ni BP Sara sa tatay niya? Kapunan. Yung mga sinasabi mo na yan, ginagalit nyo lang yung mga Duterte supporters. Kailan pa naging disrespectful? Alam niyo kung ano ang disrespectful sa mga tao? Yung tinutuloy ng mga senador ang impeachment kahit yung mga tao ay nagdudusa sa baha. Gumagastos kayo ng 25 million per day para entertain lang yung pagkakaroon mo na regla. Iyan ang disrespectful sa mga tao. 25 million a day para makinig kami na ikaw ay nireregla? Kapunan? Yan ang disrespectful. Habang nakalubog sa baha ang mga tao. Magsasalita ka na scammer si BP Sara? Yan ang gusto mo? 25 million? Para pakinggan ka na tawaging scammer si BP Sara? Kayong mga senador, nababastusan kami habang hindi nyo iniimbestigahan itong baha, itong mga magnanakaw sa flood control. Nababastusan kami. Gumagastos kayo ng 25 million para iparinig sa amin na nireregla si Kapunan. Iparinig sa amin na pinagbibintangang scammer si BP Sara. Nababastusan kami dahil ginagastos nyo ang pera namin. 25 million a day sa walang katuturan. Opo, walang katuturan yan. Dahil yan ay political moves lang ng mga kalaban ng mga Duterte. Di namin kayo makakalimutan. Kayong mga boboto laban kay BP Sara, hindi kayo makakaasa ng boto sa mamamayang Pilipino. Ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan.